Sa kasalukuyan, ngayong ikapito ng Setyembre mga kaibigan, ay yun nga, ako ay konduktor ngayon dito sa DSN Transport dito po sa Dasmariñas City, Cavite. Kaya lang medyo nagka-problema yung aircon namin at sa kasalukuyan ay inaayos ito. Pero hopefully makakabiyahe pa kami ng driver ko. Driver ko nga pala si Mr. Balangge. So itong kinaroonan ko mga kaibigan ay rest house. Tambayan ito ng mga empleyado kapag walang biyahe. So ngayon ay araw ng Sabado, medyo mahina yung pamasada, no? Medyo mahina yung kita, ika nga, no? Pero hindi naman lahat, tsimpuhan lang. May mga kasamahan na nga kami dito na gumarahin na dahil mahina daw ang kanilang income. So kanina kita naman tayo, pero yun nga, dahil nagka-problema yung bus, halos naubos na rin doon sa lunch, sa merienda, ganun din sa mga inumin, no? Pero kung makabiyahe ay ayos lang yun mga kaibigan. Kung hindi naman, ayos lang din, may ibang araw pa naman. So bilang mga konduktor, ito talaga ang buhay. Pag walang problema, walang trouble ang bus, malaki po ang kinikita ng konduktor. Kasi kapag walang quota, 6% sa konduktor, 8% naman sa driver. Pero kung nakakuta naman, 10% sa driver, 8% sa aming mga konduktor. At pag nakakuta, ang kuta dito ay 16,000. At kapag umabot ng 18,000 yung income, may plus pa ho, incentive na 250 yung driver at konduktor. Kaya kumikita ito pag hindi 1,000, isang araw, minsan 1,400, minsan 1,700, at minsan na maabot pa ng 2,000 piso ang kita ng isang konduktor kung makakabuo ng 6 ways o 3 ikot. So malaki. Kaya kapag walang problema yung pass, pwede na talagang pampamilya yung kita ng isang konduktor mga kaibigan. So sa ngayon, yun nga, kapag weekend, nakakapag-konduktor tayo kasi nakakainip naman sa bahay, wala namang pasok doon sa ating pinapasukan, at siyempre nagsusuboy tayo. Hindi natin alam, baka kasunod ng mga panahon, gumanda na yung kondisyon ng mga bus, mag-focus tayo sa pagiging konduktor kasi malaki yun talaga. Ang isang araw ng konduktor, pinakamaliit yan kapag naka 6 ways, 1,400 o minsan mahigit 2,000. So daig pa yung mga may pinag-aralan, dahil yung may pinag-aralan, ang isang araw lang nila sa 8 hours sa opisina ay sabihin na natin 1,000 a day. So stress pa. Hindi naman lahat 1,000. Kaya yung iba sinusunod naman yung minimum wage sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, ang minimum wage sa Metro Manila sa NCR is 645. So mababa lang. So kung ikaw ay sasahura sa Metro Manila ng 1,000 a day, malaki na yun. Kaya kapag ang isang konduktor ay nakabuo ng halimbawa 6 ways o 3 ikot mula sa Palapala, Dasmariñas, Cavite hanggang Luton, sigurado ang 1,500 pataas na kita. Kaya lang medyo puyat nga lang po. Ganon din naman kapag nasa bahay, kahit walang trabaho, puyat din naman. Nanonood ng TV,
nagbabasa ng libro at kung ano-ano pa. Kaya ang payo ko sa mga kapwa ko konduktor, sikapin po natin na maging maayos yung ating serbisyo, ating pagitunguhan ang lahat ng ating pasahero ng may kabaitan, ng may katapatan at may malasakit, sapagkat kung hindi dahil sa kanila wala naman po tayong kikitain. Kaya alagaan po natin yung mga pasahero, no? So huwag tayong maging masungit sa kanila. Be professional at all times bilang mga konduktor. Yun lamang po. At sana ay palagi kayong mag-iingat mga kapwa ko konduktor.